Pinapunta ako ng tatay ko sa minahang ito bilang parusa dahil tumanggi akong kunin ang lugar ng aking stepsister at magpakasal sa isang tao sa probinsya. Doon ko siya nakilala at umibig kay Liam Flynn. Pinuri ako ng lahat dahil sa aking kagandahan at kahinghinan, ngunit ako ay hindi man lang tiningnan ni Liam. Teka, huwag kayong pumasok. Anong nangyayari? Sa palagay ko, naliligo si Miss Sage. Sandali lang akong sumilip. Ang ganda-ganda niya talaga. Swerte ng lalaking mapapangasawa siya. Tama na. Kung may magsilip pa, papadala ko kayo sa mina. Tara na, umalis na tayo. Sinong nag-utos na maligo ka sa kwarto ko? Keira, gagawin mo ang lahat para lang mapansin kita. Ano? Hindi ko naman sinasadya yon, naubusan ng tubig sa paliguan sa labas. Ang sayo lang ang gumagana kaya Ganon ba? Naligo ka sa kwarto ko at hindi mo man lang sinara ang pinto. Pumunta ka sa kwarto ko sa kalagitnaan ng gabi. Sinusubukang sumampa sa kama ko. Uminom ka pa sa baso ko. Sinubukan mo na ang lahat para lang lumapit. Kung hindi dahil sa pansin ko, ano pa bang dahilan? sinasabi ko sa'yo, sinara ko talaga ang pinto. Hindi ko inaasahang makikita ko ito kaagad pagdating ko. Keira, hinayaan mong makita ka ng mga lalaking yon para lang mapansin ka ni Liam? Naku naman, magkaroon ka naman ng hiya. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Keira, ito na ang huling sasabihin ko. Tigilan mo na yan. Wala akong interes sa'yo. Kapag tapos na ang panahon mo rito, hindi na tayo magkikita. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Sinubukan ko na ang lahat para mapansin si Liam, ngunit hindi siya kumibo. Akala ko malamig siya sa lahat. Madulas ang sahig. Heto, aalalayan kita. Mukhang nagkamali ako. Panahon na para tapusin ang pag-ibig kong ito. Weston, pakakasalan ko ang lalaking taga-probinsya. Hoy, Weston, pakakasalan ko yung lalaki mula sa probinsya. talaga? Ayos yan. Pagkatapos ng 3 taon, pumayag ka rin. May 1 linggo ka para maghanda ng 100,000. Dadalhin ko yon kapag pinakasalan ko siya. Sige, ihahanda ko ang iyong dote para magkaroon ka ng magarang kasal. Kung hindi ako bumalik 3 taon na ang nakalipas, iba kaya ang nangyari? Maligayang pag-uwi, Miss Sage. Masarap itong tabako. Talaga? Hoy, ikaw. Walang man lang hello? Ang bastos. Ma, bakit biglang bumalik itong malas na to? Ang kasal na inayos ng tatay mo noon pa kailangang ayusin. Bumalik lang siya para pumalit sa'yo at magpakasal sa probinsya. Ang galing talaga ni Dad. So, ibig sabihin, pwede na akong magpa kay Liam ngayon? Malaya na ang anak kong babae na pakasalan kung sino ang gusto niya. Ano bang ginagawa mo? Sayang, hindi ka namatay. Walang utang na loob. 10 taon ka sa abroad, hindi ka pa rin nagbago. Sobra kang pinalaki ng nanay mo. Ma, miss na miss kita talaga. Nancy,
Ito na ang magiging tahanan mo mula ngayon. Vera, simula ngayon, wala nang makakapigil sa atin. Ikaw ang may kagagawan sa pagkamatay ng nanay ko. Umalis ka! Weston, Wala ka ng lugar dito. Lumabas ka. Ni hindi pa man lang nakalipas ang isang linggo, mula nang mawala ang nanay ko, ay nag-asawa ka na ng iba. Anong karapatan mong banggitin siya ngayon? Lumampas ka na. Bibigyan kita ng leksyon. Tatay, huwag naman kayong masyadong mahigpit kay Keira. Lumaki siyang walang ina. Talagang magiging mahirap siyang pakisamahan. Patawarin mo na lang siya. Tingnan mo si Nancy. Mas mapagmalasakit siya kaysa sayo. Spoiled na spoiled ka lang. Huwag mong kalimutan. Lahat ng meron ka ngayon ay dahil sa akin. Nararapat lang na ikaw ang magpakasal kapalit ni Nancy bilang kabayaran. Noong nag-abroad ako, ginastos ko ang mana mula sa nanay ko. Ni piso, wala kang ibinigay sa akin. Ngayon, ipapakasal mo ang sarili mong anak na babae dahil lang sa isang stepdaughter. Weston, ano ba talaga ako sa'yo? Ano ang sinabi mo? Sige. Dahil ayaw mong magbago o magpakasal, pumunta ka sa minahan at magtrabaho doon. Bumalik ka lang kapag natuto ka na. Hindi ako pupunta. Huwag mong kalimutan, ang abo at mga gamit ng nanay mo ay nasa akin pa rin. Kung ayaw mo sa kanila, wala akong pakialam. Weston, ikaw. Maaari natin itong sundan sa tunnel. Kung lumaki ang butas sa bato, ibig sabihin mas malaki ang minang ito kaysa sa inakala natin. Puwede natin itong minahin ng paunti-unti. Tama, mas napadali nito ang lahat. Gaya ng inaasahan mula sa pinakabatang propesor ng Geo University, agad niyang naunawaan ang pinakabuod ng usapin. Sino si? Liam Flynn? Sino siya? Bigla na lang siyang pumasok. Ang ganda-ganda niya, base sa kanyang pananamit at pagdadala, tiyak na galing siya sa kilalang pamilya. Wala bang nagsabi sa iyo na huwag mang abala sa isang pagpupulong? Matangkad, guwapo, at suplado. Siyang-siya nga. Ikaw siguro si Liam. Sinabihan ka ni Weston Sage na alagaan ako. Mag-ayos ka ng kwarto para sa akin. Gusto ko ng solo room na may sariling banyo, na may mainit na tubig buong araw. Ang tatay mo ay pumirma ng 3-year labor contract para sa'yo. Dito, pare-pareho lang kayong lahat. Walang espesyal na trato. Dapat mong sundin ang mga patakaran. Lily, samahan mo siya sa dormitoryo. Sige, sa dorm na lang. Ikaw, dalhin mo ang mga bag ko. Heto ang tip. Ang aming mga geologist ay hindi katulong mo. Ang kapal ng mukha ng batang ito. Oo nga pala, hindi pa natin namamapa ang paligid ng mina, di ba? Matatarik at madulas ang mga daan sa bundok, kaya hindi makadaan ang mga sasakyan. Malaki at mabigat ang mga kagamitan, kaya hindi pa kumpleto ang mapa. Perpekto. Siya na ang bahala sa trabahong ito. Ako? Anong problema? Hindi mo kaya ang konting hirap? Subukan mong magbuhat ng kagamitang iyan nang naglalakad ng mahigit 10 milya sa landas sa bundok? Madali lang sa'yo magsalita. Matigas pa rin ang ulo, ha? Mukhang magaan pa ang trabaho mo. Dagdagan natin bukas. Sino ang nagdala nito? Si Mr. Flynn mismo ang nagpadala nito. Para sa'yo ito. Siya nga. Baka naman.
May gusto siya sa akin? Hindi naman sentimental na tao si Mr. Flynn. Hindi siya mahilig sa romansa. Trabaho lang ang inaatupag niya. Mas mabuting tumigil ka na sa pagpapantasya. Sino ba ang nakakaalam? Maganda si Keira. Walang lalaking makakatanggi. Taya tayo? Sige, game. Wala akong lalaking hindi kayang pasunurin. Sisiguraduhin kong mahulog siya sa akin. Ang init-init talaga ngayon. Ginoong Flynn, pwedeng makisilong ako para uminom ng tubig? Kung mainit ang pakiramdam mo, maligo ka. Huwag mo kong subukan sa mga kalokohang yan. Hindi ako naniniwala. Oh, please. Ikaw mismo ang nagturo sa akin kung paano mag-mapping kahapon. Huwag kang magkunwari na hindi ka interesado sa akin. Anong problema? Ginoong Flynn, kumikidlat. Natatakot ako. Konti lang na ulan at kulog yan. Wala yang ikakatakot. Takot na ako dyan mula pa nung bata ako. May naghahanap sa'yo. Sino yon? Liam, pwedeng dito na lang ako matulog ngayong gabi, please? Kapag kasama kita lang ako nakakaramdam ng seguridad. Ikaw ang nagpakita ng butas. Ikaw ang nahulog. Huwag mo kong sisihin. Anong ginagawa mo? Ibaba mo ko. Ibaba mo ko ngayon din. Liam, ikaw! Liam, anong klaseng lalaki ka ba? Parang tinutusok ang puso ko. Kapag naaalala ko lahat ng pagtatangka kong lumapit sa'yo. Siguro dito na nagtatapos ang lahat, Liam. Anong ginagawa mo rito? Kilala mo siya? Noong ekspedisyon, ako ang nagbuhat sa kanya sa gitna ng napakalamig na nyebe. Iniligtas ko ang buhay niya. Ako lang ang babaeng naging malapit sa kanya. Pumunta ako rito dahil narinig kong may isang walang hiya na babae ang nagpapakipot sa kanya. Ikaw pala yon. Akala mo walang hiya ako? Wala ako. Kumpara sa nanay mo. Ikaw. Nancy, handa na ang pribadong kwarto mo. May banyo, electric fan, at TV. Salamat, Liam. Walang anuman. Trabaho ko lang to. Hindi pa siya naging ganoon kaalaga sa akin. Ngayon ko lang nakita ang ganoong ugali niya. Kalimutan na, aalis na ako. Hindi ko na dapat iniisip pa to. Nandito ka ba para humingi ng tawad? Hindi, dumadaan lang ako. Mukhang hindi ka pa rin natuto. Maaari kang sumulat ng 3,000 salitang apology letter o tumakbo sa minahan habang may dalang bato. See ya. Nakakagulat yon. Dati kasi, malapit siya at magtatampo ng walang pakialam. Pagod ka siguro, Liam. Magpapahid ako ng langis sa'yo. Ano na naman ang ginagawa mo? Tingnan mo nga ang suot mo. Takbo ka ng 10 ikot bilang parusa. Hindi, gusto kong dito lang ako sa tabi mo. Hindi ako aalis. Masyado kang malapit. Wala akong pakialam. Paano kung mas lalong lumapit ako?
Nagkukunwari siyang wala siyang pakialam para lang mapansin ko siya. Hindi ako magpapaloko. Anong iniisip mo, Liam? Wala. Liam, titiisin kita ng 5 araw pa hanggang matapos ang kontrata. Pagkatapos nun, aalis na ako. Keira, ano naman ang mga patakaran? Basahin mo yan habang tumatakbo ka. Magtrabaho ng maingat, magsiyasat ng may pagmamalaki. Lakasan mo. Magtrabaho ng maingat, magsiyasat ng may pagmamalaki. Nagkakaisa, Bakit siya pinaparusahan ulit? Sinabihan ko siyang lumayo kay Liam pero ayaw makinig. Ngayon, tingnan mo siya. Maganda naman siya, kayang-kayang ma-inlove sa kanya ang kahit sino. Pero si G, Flynn pa talaga ang napusuan niya. Eksakto. Kung may mamahalin man si G. Flynn, si Dra, Lynch yun. Siya ang nagligtas ng buhay niya. Huwag mo akong hawakan. Bakit siya biglang malayo? Dati, dikit na dikit yan sa akin. Ano na naman ang gagawin mo ngayon? hindi ba't ikaw ang nagsabi na lumayo ako sa'yo? Huwag kang mag-alala, hindi na kita gagambalain. Bakit parang hindi ako mapakali? Baka naman masyado akong naging mahigpit sa kanya. Keira, pinagbilinan ako ng tatay mo na alagaan ka. Habang nandito ka, sisiguraduhin kong ligtas ka. Tungkulin ko yan. Lahat ng mga panahong nagmalasakit siya, tungkulin lang pala ang dahilan. Niloloko ko lang ang sarili ko. Huwag kang mag-alala. Malapit na akong umalis, Ano? sabi ko. Keira. Keira. Bakit pa lagi ka na lang nasasaktan ng ganito, Keira? Sa tingin mo ba talagang papansinin ka ni Liam? Sayang. Ang pamilya mo, ang tatay mo, pati si Liam, akin lahat. Anak ka lang ng kabit ng tatay ko. Akala mo makakalaban mo ako. Oo, anak ako ng kabit. Pero akin ang lahat. Ikaw ang tunay na anak. Pero wala ka. Nakakatawa, di ba? Lumabas ka! Nagbubato ka pa rin kapag nagagalit ka. May mga ugaling hindi talaga mawawala. Kung ganon, tulungan na lang kita. Kira? Kung ayaw mo ng tulong ko, sabihin mo. Bakit mo ako itinulak? Nancy, ikaw! Keira, anong ginawa mo? Tinutulungan ka lang ni Nancy. Bakit sa kanya mo ibinubuhos? Ayos ka lang ba? Mag-sorry ka sa kanya, ngayon din. Wala akong ginawang mali. Bakit ako dapat humingi ng tawad? Ang tigas ng ulo mo. Mukhang mabigat pa ang parusa ko sa'yo. Liam, nasasaktan pa siya. Huwag mo siyang parusahan. Pasulat na lang siya ng apology letter. Si, Liam, ang pangit ng taste mo. anong ibig mong sabihin? Aray, Anong nangyari? masakit ang tuhod ko. Ihahatid na kita. Huwag mong kalimutang magpasa ng apology mo. Kailangan mong bulagin para magkagusto sa katulad ni Nancy. Liam, aalis na ako sa loob ng 3 araw. Sana'y maging masaya kayong dalawa. Masakit pa ba? Hindi na. Tapos ka na? Ito na ba ang written apology mo?
Anong ibig mong sabihing nagkamali ka sa pagtulong sa kanya nang magkunwari siyang nahulog? Ang pagkakamali mo ay hindi mo pinindot ang mga kamay niya sa mga bubog para lang tumigil na siya sa pagpapanggap? Hindi ba ganon? Masyado akong naging mabait sa'yo. Liam, nasugatan siya. Huwag kang magalit. Ayos lang yan, Liam. Naparusahan siyang tumakbo at gumawa ng written apology. Talagang magagalit siya. Keira, pupunta kami sa park para mag-picnic. Sumama ka sa amin. Para mag-refresh ang isip mo. Hindi ako sasama. Naging mabait lang siya. Huwag kang bastos! Tara na, Keira. Huwag kang magalit. Heto, tulungan kita. Gusto kong makita mo kung gaano kami ka-close. Ipapaalam ko sa'yo ang pakiramdam ng unrequited love. Liam, balik tayo sa dati nating pinupuntahan. Hoy, ito ba yung pulang sintas na binigay ko sa'yo 3 taon na ang nakalipas? Suot mo pa rin yon hanggang ngayon? Siyempre. Ikaw mismo ang gumawa niyan. Sinasabi ni Liam na sobrang linis niya at palagi niya akong iniiwasan. Ngayon, malinaw na hindi lang talaga niya ako mahal. Dito, tikman mo ito. Masarap ba? Ako ang gumawa? Gusto mo ng ubas? Liam, gusto ko rin ng tubig, pero nakalimutan ko yung bote ko. Heto, inumin mo yung akin. Uminom ka rin. Buong araw nila ipinagmamalaki yung saya nila. Noon baka nasaktan ako. Pero ngayon, wala na yon sa akin. Liam, mag-picture tayo. Siya. Keira, pwedeng patulong? Dahil sa karaniwan niyang ugali, siraan niya yung litrato o mag-iinarte sa pagpapapicture. Bakit iba siya ngayon? Keira, bakit hindi ka rin mag-picture kasama si Liam? Para may maging alaala ka. Matagal mo na siyang gusto, di ba? Ayos lang. Wala namang maaalala sa amin. Tama. Wala akong maaalala sa kanya. Uulan. Hintay ka dito. Kukunin ko yung sasakyan. Nakikita mo? Kahit anong gawin mo, ako lang ang nasa isip niya. Dalawa silang babaeng kinainan ng ahas. Mas malala ang kalagayan ni Miss Sage. Kumakalat na ang lason. Pero ang ospital ay iisa na lang ang anti-venom na natitira. Unahin si Nancy. Wala na siyang malay. Minsan, iniligtas ni Nancy ang buhay ko. Hindi ko hahayaang may mangyari sa kanya. Tungkol naman kay Keira, kaya pa siguro niyang magtiis ng kaunti. Alam ko na, hindi na dapat ako umasa sa kanya. Buti na lang, isang araw na lang ang natitira. Nagising ka na rin? Akala ko patay na ako. Muntik na. Swertihan. Dumating ka agad ang isa pang batch ng anti-venom. Kung hindi, talagang magkakaproblema ka.
Nasaan si Nancy? Hindi naman malubha ang mga sugat niya. Gabi-gabi nagbantay si Prof. Flynn para alagaan siya. Ganap na siyang gumaling. Mukhang isang saglit lang talaga ang kailangan para magbago ang isip mo. Panahon na para umalis ako. Keira, magpaliwanag ka! Bakit mo ibinato kay Nancy ang ahas? Hinahanap mo si Miss Sage? Naka-discharge na siya. Ano? Nasaan siya? Liam, tapos na ang kontrata. Paalam. O mas tama? Paalam na magpakailanman. Bakit siya agad umalis? Akala ko ba may nararamdaman siya sa akin? Keira! Keira! Saan ka pupunta? Wala ka namang pakialam sa akin. Bakit mo pa ito tinatanong? Kung hindi dahil sa'yo, hindi sana nakagat si Nancy. Anong problema sa pagligtas muna sa kanya? Pagkagising mo, ang unang ginawa mo ay tumakbo. Takot ka bang aminin ang responsibilidad? So, kasalanan ko? Sinabi niya yan sa'yo, di ba? Humingi ka ng tawad kay Nancy ngayon din. At kung hindi ako humingi ng tawad, G. Flynn, may masamang balita. Nagdulot ng pagguho sa mina ang ulan. May mga nasugatan sa mga kasama natin. Papunta na si Dr. Lynch para tumulong. Ano? Delikado yon. Nagmadali siyang pumunta nang hindi man lang ako sinabihan. Bukod pa riyan, hindi pa siya ganap na gumagaling. Huwag ka lang dyan nakatayo. Sumama ka sa akin para tumulong. Keira, kailangan na kailangan talaga natin ng tao. Nagdulot ng landslide ang ulan at ang mga nahulog na bato ay nagsara sa daan. Hindi pa makarating sa atin ang rescue team. sige, sasama ako sa inyo. Nancy! Nancy! Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Tara, tulungan natin sila. Keira, anong ginagawa mo dito? Alam ko na gusto mong magpa-impress kay Liam, pero hindi ito ang lugar para magpasikat. Kailangan natin ng dagdag na kamay, kaya sumama siya para tumulong. Ang mga nakakulong sa loob ay mga kasamahan ko sa loob ng 3 taon. Iligtas muna natin sila. Tapos aalis na ako. Alice, saan ka pupunta? Saan ka pupunta? Wala kang pakialam. Nancy, dito ka lang. Delikado sa loob. Kami na lang ang papasok. Hindi ako takot, Liam. Mas malala pa ang avalanche noon, pero naisalba pa rin kita. Kaya nga, kailangan kong siguraduhing ligtas ka. Ang bait mo sa akin, Liam. Hindi ito panahon para maglandian. Magtrabaho na tayo. Tumayo ka na. Sige na. Bilisan mo. Ang dali mong magselos, Kira. Nakipag-usap lang ako sandali kay Liam. Bakit ka nagagalit? Kung pakakasalan ko siya, magwawala ka ba? Nag-iisip ka lang ng masyado. Wala akong pakialam sa anumang meron sa inyong dalawa. Hala, may landslide. Umalis tayo. Anong ginagawa mo? Keira, dito ka na lang. Nancy, Liam, masakit ang ulo ko. iuwin kita. Halika na. Tara na. Liam! Tulong! May tao ba dyan? Tulong!
Doc, gawin mo ang lahat ng makakaya mo para mailigtas siya. Mahirap ang kalagayan, pero gagawin ko ang lahat para matulungan siya. Ilagay siya sa kama. Keira, kapit lang. Hindi ko alam ang gagawin ko kung may mangyari sa'yo. Keira, kung magigising ka, gagawin kitang girlfriend ko. Pangako yan. Nagising ka na rin. Akala ko'y malilibing na ako sa minahan. Keira, nang pasanin ka ni Ginoong Flynn, nanginginig siya sa kaba. Sa tingin ko, mahalaga ka pa rin sa kanya. Huwag mo na kong aliwin. Kapag may nangyari, ang unang ililigtas niya ang tunay na mahalaga sa kanya. Naaawa lang ako sa'yo, napakabuti mong tao, at napakarami mo nang isinakripisyo para sa kanya. Oo nga pala, sabihin daw ni Ginoong Flynn sa kanya kapag nagising ka na. Sasabihin ko sa kanya. Huwag na. Huwag mo nang sayangin ang oras mo, Iris. Alis na ako. Salamat sa pag-aalaga sa akin nitong nakaraang 3 taon. Sige, kung ganon. Nakita mo ba si Keira? Kaninang umaga, kinuha niya ang kanyang maleta at sumakay sa isang kotse. Siguro, umuwi na siya. Umalis siya? Siguro nagalit siya dahil si Nancy ang unang iniligtas ko. Bigyan mo ako ng address niya. Hahanapin ko siya. See ya. Liam, hinahanap mo ba si Keira? Siguro natakot siya na malaman mo ang nangyari sa minahan, kaya umalis siya ng gabi. Anong nangyari sa minahan? Lagi naman siyang naiinggit sa akin. Akala niya'y kinuha ko ang tatay niya, ang tahanan niya, pati na ikaw. Sinadya niya kong itulak sa lupa ng gumuho. Gusto niya kong mabaon sa mga bato, di ban? Malala ito. Bakit ngayon mo lang sinabi? Natatakot ako na kung pagalitan mo siya, lalo pa niya kong aabusuhin. Hindi ako makapaniwala na naawa pa ako sa kanya. Sumama ka sa akin. Kailangan niyang managot dito. Pumunta na si Keira sa minahan at magpapakasal na siya sa probinsya. Hindi na siya makakasagabal sa'yo. Ginoong Sage, anong sinabi mo? Nancy, nakabalik ka na. Liam, nandito ka rin pala. Ginoong Sage, nandito ako para makita si Keira. Sabi mo kasi siya. Anong pakialam mo, Ginoong Flynn? O nandito ka para pagalitan ako? Bakit ka bumalik? Kunin ko lang ang gamit ng nanay ko. Mali ang narinig ko siguro. Masyadong mahal ako ni Keira para pakasalan ng iba. May problema na naman siya, di ba? Ay, siya. Yang pasaway na yan. Ako na ang bahala sa kanya mamaya. Liam, dahil nandito ka na, upo ka't mag-inuman tayo. Bihira ka bumisita, Liam. Upo ka't uminom kasama ng tatay ko. Tara, umupo ka. Nanay? Naiintindihan ko na. Kung bakit pinili mong mamatay kaysa mamuhay sa kahihiyan. Hindi talaga mapipilit ang pag-ibig. Ngayon, nakalimutan ko na rin. Handa na akong magpakasal. Nanay, isasama kita. Umalis na tayong dalawa sa nakakasakal na bahay na ito. Nasaan ang litrato ng nanay ko? Nandito lang yan. Keira,
ito ba ang hinahanap mo? Keira, ito ba ang hinahanap mo? Bakit nasa iyo ang litrato ng nanay ko? Ibalik mo yan! Sige, ibabalik ko. Tigil! Nancy Lynch, sumpain, papatayin kita. Ah, Kira, anong ginagawa mo? Liam, huwag mong sisihin si Keira. Kasalanan ko. Alam kong hindi niya ako gusto, pero nag-aalala pa rin ako sa kanya, kaya pinuntahan ko siya. Yun ang nagpagalit sa kanya. Humingi ka ng tawad. Sinunog niya ang litrato ng nanay ko. Naging mabait pa nga ako sa kanya. Litrato lang yan. Kapatid mo siya. Litrato lang? Wala kang alam. Iyon lang ang naiwan sa akin ng nanay ko. Liam? Hindi ko yun ginawa. Sabi ni Nancy, hindi niya ginawa. Bakit mo siya pinagbibintangan? Wala ka talagang pag-asa. Abala ka ng abala sa pagtatanggol sa kanya, na hindi mo na alam ang tama sa mali. Nung ibinigay mo sa kanya ang huling antidote, akala mo rin ba kasalanan ko na nakagat siya ng ahas? Hindi ba kasalanan mo? Keira, alam ko na ang lahat. Pinakagat mo siya ng ahas at itinulak sa minahan. Umaasang matatabunan siya sa pagguho. Pagsisikap iyan ng pagpatay. Sinabi niya yan sa'yo? Liam Flynn, nasubukan mo na bang? Gamitin ang utak mo kahit minsan. Tumigil ka diyan, Keira. Huwag mo akong hawakan. Ginawa niya ng masama si Nancy. Ito ang parusang nararapat sa kanya. Kung tutulungan ko siya, lalo lang siyang magiging mayabang. Anong nangyari? Patuloy niyang inaapi si Nancy at ayaw magsorry. Habang nagtatalo kami, nadulas siya at nahulog. Nancy, inaapi ka ba talaga niya? Itinulak niya ako sa mga basag na bubog at pinukol ako ng nakalalasong ahas. Nang gumuho ang mina, sinubukan pa niya akong ilibing ng buhay. Walang hiya ka. Bakit hindi ka na lang namatay kasama ng nanay mo? Sabi ko sa'yo, hindi dapat nating pinanatili siya sa pamilya Sage. Ngayon, inaapi niya ang anak ko. Papatayin kita. 3 taon ng pagbabago sa minahan at bumalik ka na parehong pasaway pa rin. Kaya, paniniwalaan mo lang ang anumang. Sabihin ni Nancy, ganun ba? Hindi nagsisinungaling si Nancy. Tigilan mo na yan. Lumabas ka at tumayo diyan. Huwag kang babalik hanggang gabi. Sige, aalis ako pagkatapos kunin ang gamit ni Mama. Parusa muna. Huwag kang mag-alala, Mama. Malalampasan ko to. Kukunin ko ang pera ng mga Sage at magsisimula ng bagong buhay. Kapag nalampasan ko ang araw na to, aalis na ako sa impyernong to ng tuluyan. Liam, naaawa ka ba sa kanya? Ganun nga. Malamang nasa labas siya sa bagyong yan, naghihintay na sumuko ka. Bakit ako susuko? Sumusobra na siya nitong mga nakaraang araw. Kung susuko ako ngayon, sino ang nakakaalam kung ano ang susunod niyang gagawin? Liam, parang nilalagnat ako.
Tutulungan mo ba akong humiga? Ang hirap ng pinagdaanan mo. Simula ngayon, hindi ko nahahayaang saktan ka ulit ni Keira. Kira Sage, ano naman kung tunay kang anak ni Dad? Wala ka pa ring laban sa akin. Hello? Mr. Flynn, naibalik namin ang surveillance sa mining site para imbestigahan ang sanhi ng pagguho at may nakita kaming video. Mas mabuting pumunta ka at tingnan. May nangyari sa site. Kailangan kong umalis. Babalik ako mamaya. Sige, ayos lang. Asikasuhin mo yon. Sinabi mong hindi mo itinulak si Nancy sa minahan, di ba? Ayoko nang magpaliwanag. Hindi ka rin naman maniniwala sa akin. Sige, ipapakita ko sa iyo ang ebidensya mamaya. Tingnan natin kung paano mo itatanggi. Sayang naman at hindi ko na ito makikita dahil aalis na ako ngayong gabi. Liam, sana lang, hindi ka magsisisi kapag nalaman mo ang totoo. Anong ginagawa mo? Keira, mas mabuti pang manatili ka rito. Hindi ito tama. Ipakita mo sa akin ang footage ng infirmary mula 3 araw na ang nakalipas. Hindi mo pa rin mapigilan ang ugali mong magbasag ng gamit kapag galit ka, ano? Kung ganon, tulungan na lang kita. So, si Nancy pala ang nagsisinungaling. Nagkamali ako kay Keira. Malakas ang ulan sa labas at nasugatan siya. Hindi, kailangan kong puntahan siya. Miss Say, nakausap ko na si Mr. Sage para sa'yo. Pwede ka nang pumasok. May sabaw sa kusina. Kain ka muna, baka ka magkasakit. Wag na, Maya. Kukunin ko lang ang gamit ng nanay ko. Pakihanda mo ng sasakyan para sa Kin. Miss Sage, lunukin mo na ang pride mo at humingi ka ng tawad. Hindi bagay sa'yo ang probinsya. Hindi ka pwedeng magpakasal at manatili doon habang buhay. Masaya na siyang paalisin ako. Kahit ilang beses akong humingi ng tawad, hindi pa rin siya magbabago ng isip. Huwag kang mag-alala, Maya. Kaya ko kahit saan. At mas magiging maayos ang buhay ko kaysa sa kanila. Miss Say, kamukha mo ang nanay mo. Kapag nahirapan ka doon, hanapin mo ako. Simula nung bata ka, ako na ang nag-alaga sa'yo. Para mo na akong anak. Alam ko, Maya. Magiging maayos ako. Siguro si Maya lang ang tao rito na mamimiss ako. Umalis na tayo. Keira, Mr. Flynn, huli ka na. Umalis na siya papuntang probinsya. bakit siya pumunta doon? Hindi mo alam? Ipinakasal siya ni Mr. Sage sa isang bastos doon. Umalis na siya kasama ang kanyang gamit. Hindi, imposible yun. Spoiled siya simulat sa pool. Hindi siya mabubuhay sa labas. Paano siya magpapakasal sa isang bruto? Saan siya pumunta? Sabihin mo sa akin. Hahanapin ko siya. Sinabihan ako ni Miss Sage na huwag magsalita, kaya pakiusap, huwag kang magtanong. Kahit sa akin? Liam, kasal na si Keira ngayon. Hayaan mo na lang siya. Ang kapal ng mukha mo. Hindi siya papayag na magpakasal sa iba kung hindi dahil sa'yo. Anong problema, Liam?
Bakit ka nagagalit sa akin? May sinabi na naman ba si Keira? Sinisiraan mo pa rin ang pangalan ni Keira? Ikaw ang nagtapon ng gamot na yon. Sa infirmary, bakit mo siya pinagbintangan? Bakit mo siya itinulak sa mina? Bakit mo siya binatuhan ng ahas? At ngayon, sinunog mo rin ang larawan ng nanay niya, di ba? Nancy Lynch, bakit mo ginawa yon? Liam? Hindi ko sinasadya. Ako kasi, masyado lang kitang mahal. Pero hindi tumitigil si Keira sa pagtutukso sa'yo. Natatakot ako baka hindi mo na ako gusto. At iwan mo ako. Hindi kita gusto. Hindi kita nagustuhan kailanman. Hindi yan totoo. Iba ang trato mo sa akin. Alam kong may pakialam ka sa akin. Nakonsensya lang ako sa'yo. 2 beses na kitang iniligtas. Kaya quits na tayo ngayon. Ano? Liam? Talaga bang akala mo akong nagpaalis kay Keira? Mali ka. Hindi mo naman ako tinanggihan. At lagi kang mabait sa akin. Ikaw ang nagtulak sa kanyang umalis. At ngayon, ako ang sinisisi mo sa lahat. Liam Flynn, paano mo nagawa ito sa akin? Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko sasaktan si Keira. Hahanapin ko siya at ibabalik. Liam. Hayop ka! Maaaring mahirap ang buhay dito, pero kahit papaano, malaya na ako sa kaguluhang iyon. Saan ka pupunta? Maganda. Samahan mo naman kami. Ma, Lumayo kayo. Nakatira ang asawa ko sa baryong ito. magtanong-tanong kayo. Walang sino man dito ang maglalakas loob na kalabanin si John. Sa huli, mapapasayo rin ni John. Sumuko ka na lang ngayon. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako o hihingi ako ng tulong. Tao! Tulong! Akin ka. Sinong maglakas loob na kunin ka? Sinong hayop yan? Manghaharas ng dalaga sa liwanag ng araw. Gusto nyo yata ng bugbog. Ayos ka lang? Salamat. Hindi kita nakikita rito dati. Anong ginagawa mo rito? Nandito ako para magpakasal. Kilala mo ba si Jace Garcia? Siya ba yung dalaga mula sa syudad na nakatakda sa akin? Tatakutin ko siya. Dapat yun ang magpapaatras sa kanya. Siya? Kilala ko siya. Siya yung tamad dito sa baryo. Wala siyang magulang. Mid-30s na siya. Single pa rin. Sobrang hirap pa niya. Masisira ang buhay mo kung pakakasalan mo siya. Kung maganda ang kinabukasan niya, hindi nila ako ipapadala sa kanya. Miss, pag-isipan mo ng mabuti ito. Hindi pa huli ang lahat para umatras. Kung hindi ako magpapakasal, hindi ako bibigyan ng pera ni Weston. Kailangan kong makuha muna yung pera. Sa pinakamalala, makakahanap ako ng paraan para tumakas. Pagkatapos, usapan yon, wala nang bawian. Pakakasalan ko siya kahit na mahirap siya. At tamat. Sigurado ka ba dito? Hindi ko alam ang daan. Pwede bang makisakay? Hey. Sakay ka. Salamat? Siya siguro yung bagong asawa ni Jace. Ang ganda-ganda niya. Mayaman daw siya galing sa syudad. Ang swerte naman ni Jace. Inantala niya ang kasal ng 3 taon. Hindi ako sigurado kung kakayanin ko ang isang babaeng ganito kadelikada. Ito na. Hindi naman pala ganun kasama sa inakala ko. Jace, padalhan mo ako ng isang kariton ng pagkain mamaya. Huwag mong kalimutan. Tinawag kanyang Jace. Ikaw si Jace Garcia, di ba? Tito Mark, bakit ka nandito ngayon? Dumating ako para sa feed. Siyempre.
pero mas gusto kong makita ang nobya. Sir, narinig ko si Jace Garcia ay kilala sa buong probinsya bilang isang tamad at ang pamilya niya ay napakahirap. Sinong nagsabi sa'yo niyan? Si Jace ay veterano at isang kilala, magaling na trabahador sa baryo. Ang sakahan niya ay kumikita ng malaki taon-taon. Tito Mark, bakit hindi ka muna umuwi? Ihahatid ko na lang ang feed. Sige, iiwan ko na kayong dalawa. Jace, bilisan mo. Ikaw na lang sa inyong magkakapanahon ang walang anak? Tito Mark. Halika, pasok tayo sa loob. Bata, gwapo, puno ng karisma. Hindi siya isang bastos na lalaki. Hindi naman pala masama ang pakakasalan siya. Maupo ka. Hindi naman ito magarbo, pero maayos at malinis. Talagang masipag siyang tao. Bakit mo ako nilinlang na sinabi mong ikaw ay isang mahirap at tamad na lalaki? Dahil ba ayaw mo akong pakasalan? Hindi iyon. Kung totoo yan, bakit mo ako pinagtatabuyan? Narinig kong napilitan ka sa kasal na ito at taga-siyudad ka. Malamang ayaw mong manatili sa baryong ito. Ayokong pilitin ka. Hindi pa huli ang lahat kung magbabago ang isip mo. Depende yan sa kung paano ka kumilos. Pawisan na pawisan ako galing sa biyahe. Pwede bang magpainit ka ng tubig para makaligo ako? Oo, ihahanda ako na ngayon. Mainit ba o maligamgam lang ang gusto mo? Maligamgam lang, okay na yon. Sige, makakaligo ka na sa kabilang kwarto pagkalipas ng 15 minuto. Handa na ang tubig. Sige, maligo ka na. Magbabantay ako sa labas, kaya huwag kang mag-alala. Salamat. Pwede bang magpainit ka ng tubig para sa akin araw-araw? Sanay akong maligo bago matulog noong nasa syudad pa ako. Tulad ng inaakala ko, isang spoiled na prinsesa. Hindi niya kayang magkaroon ng dumi. Malamang hindi siya magtatagal dito. Sige. Maganda ba ako? Maganda ba ako? Oo, maganda ka. Talaga? Bakit ayaw mo akong tingnan ng diretsyo? Halika rito. Patuyuin mo ang buhok ko. Tingnan natin kung talagang mabait ka o nagkukunwari ka lang. Jace. Ay, mali ba ang oras ng pagdating ko? Magpapahinga na ba kayong dalawa? Kira, ito si Tita Mindy ko. Hi, Tita Mindy. Hello! Ang ganda-ganda ng bagong kasal. Napakaswerte mo, Jace. Tita Mindy, anong ginagawa mo rito sa ganitong oras? Sinabi sa akin ng tiyuhin mo na nandito ang asawa mo at pinakuha sa akin ang bagong kumot at unan. Matagal ko na itong inihanda. Salamat, Tita Mindy. Gabi na. Dapat magpahinga na kayong mag-asawa. Iiwan ko na kayo. Sana'y magkaroon kaagad kayo ng malusog na sanggol. Tapos na. Oras na para matulog. Anong gagawin ko? Gwapo siya at masipag siya, pero halos hindi naman kami magkakilala. Huwag kang matakot. Hindi kita hahawakan. Hanggat hindi ka pa handang tanggapin ako, magkahiwalay muna tayong matulog. Magpahinga ka.
Magandang gabi. Ay, kumuha lang pala siya ng unan. Naku, Kira Sage, anong iniisip mo? Ginoong Sage, may kaunting hindi pagkakaunawaan kami ni Keira. Pwede mo ba akong sabihan kung nasaan siya? Kailangan ko siyang makausap ng harapan. Sinabi na sa akin ni Keira ang nangyari sa inyong dalawa. Hindi kanya sinisisi. Dahil may asawa na siya ngayon, hindi na dapat kayong magkita pa. Ginoong Sage, kailangan ko talaga siyang makita ulit. Nakikiusap ako sa inyo. Kung hindi ko maitatama ang lahat, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Akala ko gusto mo si Nancy. Kailan ka pa nagkaroon ng pakialam kay Keira? Dahil ayaw ka naman hanapin ni Keira, bakit mo pinahihirapan ang sarili mo para sa isang babaeng hindi naman karapat-dapat? Nancy, sakto ang dating mo. May gagawin ako. Mag-usap na lang kayong dalawa. Mr. Sage, Liam, hindi ka kailanman nagustuhan ni Keira. Naglambing lang siya sa'yo doon sa site para maawa ka sa kanya. anong pinagsasabi mo? Kung hindi, bakit siya biglang lumayo ng malapit nang matapos ang kanyang reform period? Mas gugustuhin pa niyang pakasalan ng tarantadong yon kaysa sa'yo? Hindi ba malinaw na yon ang ibig sabihin? Hindi! Imposible yon. Mahal ako ni Sage. 3 taon niya akong hinabol. Hindi pwedeng peke lang yon. Hindi mo lang siya kilala tulad ko. Magaling talagang magsinungaling ang kapatid ko. Liam, ako ang tunay na nagmamahal sa'yo. Kung hindi, bakit ko isinugod ang buhay ko para iligtas ka? Tama na. Huwag mo nang banggitin ang nakaraan. Pwede ba? Pero kapag bumalik si Keira, ipapadala nila ako sa probinsya. Liam, papayag ka bang pakasalan ko ang tarantadong yon? Maghanap ako ng paraan para hindi kayo mapadala. Huwag kang mag-alala, Nancy. Walang mapapadala sa probinsya. Anong ginagawa mo? Liam, mahal kita. Gusto kong makasama ka. Pero kung bumalik si Keira, babalik ka lang sa kanya. Liam, hindi mo ba siya makakalimutan? Wala akong nararamdaman para sa'yo. Huwag mo na yun ulitin. Imposible yon. Liam, hindi mo ako gusto? Hindi totoo yon. Espesyal ako sa'yo. Hindi pwedeng ganon. Nancy, lahat ng ginawa ko para sa'yo ay pasasalamat lang sa pagligtas mo sa buhay ko. Walang pag-ibig na involved. Mali ang pagkakaintindi mo. Nancy, hindi kita gusto. Hindi mo ako gusto? Palagi kang mabait sa akin. Binigyan mo pa ako ng mahalagang antivenom. Ngayon, sasabihin mong hindi mo ako gusto? Sino ang gusto mo? Si Kira Sage? Ngayong alam mo na, huwag mo nang gawin yun muli. Hindi na kita sasamahan. Hahanapin ko si Keira at sa kanya ko mismo maririnig ang totoo. Anong klaseng gayuma ba ang ginawa ni Keira sa kanya? Nasa probinsya na siya, pero hanggang ngayon, siya pa rin ang iniisip niya. Akin na yan. Ayos lang, kaya ko to. Hindi mo kaya. Hindi para sa'yo ang ganitong mabibigat na trabaho. Hindi mo kailangang mag-igib ng tubig o magtrabaho sa bukid. Dito ka na lang sa bahay at magpahinga. Sapat ang kinikita ko para buhayin ka. Paano naman ako? Wala lang akong gagawin. Pinakasalan kita. Dapat kahit papano, matuto akong tumulong. Ayokong maging pabigat. Paano kung ako na lang ang magluto para sa'yo? Sabi nila, yung mga mayayamang taga-syudad, hindi marunong sa gawaing bahay. Pero siya, gustong-gusto niyang tumulong sa lahat. Pasensya na.
Unang beses ko lang sa kusina, baka medyo palpak ang gawa ko. Hindi, masarap to. Tama lang ang lahat. Wag na, Jace! Wag mo nang kainin! Tutong na lahat to. Ulitin ko na lang para sa'yo. Kahit ano pang lutuin ng asawa ko, masarap para sa akin. Anong tawag mo sa akin kanina? Lahat asawa ko raw ang tawag sa'yo. Kaya kusa na lang nasabi bago ko napansin. Pangako, hindi ko na uulitin yon. Ayos lang. Asawa na kita mula pa ng unang araw kong dumating dito. Kaya tawagin mo ako ng ganun kung gusto mo. Mahal? Hmm. Mahal, Narinig ko. magluluto pa ako ng ilang putahe. Mukha man siyang matangkad at matigas. Pero sa loob-loob niya, taos-puso at mabait siya. Alam niyang hindi ko siya pinakasalan ng kusa, kaya laging magalang siya sa akin. Parang takot siyang magustuhan ko siya. Ito yung respeto at pagmamahal na hindi ko naranasan kay Liam. Wow, ang init ngayon. Prof. Flynn, pwedeng makisilong at makahingi ng tubig? Kira? San ka na napunta? Hindi ako mabubuhay nang wala ka. Mr. Flynn, nahanap na namin kung nasaan si Keira. Nasaan siya? G. Flynn, ito ang address. Narinig ko na ikinasal si Gay and Eng, sage sa may-ari ng isang bukid. Marumi at mabaho ang isang bukid. Ang isang taong kasing linis niya ay hindi makakatiis dyan. Ihanda mo ang sasakyan. Opo, G. Flynn. Gaano katagal ang biyaheng ito? 2 araw. Pinakamatagal. Dapat naghihintay siya sa akin. Sasama siya sa akin pagdating ko doon. Tara na. Keira, Jace, nakauwi ka na? sinabi ko sa'yo na huwag kang gumawa ng gawaing bahay. Bakit ginagawa mo pa rin? Ayos lang. Wala naman akong ibang magawa. May asawa ka na ngayon, kaya kailangan presentable ka. Oo nga pala, may ilang damit sa maleta ko. Maari mo bang kunin para malabhan ko? Sige. Kaya, ito na ba ang lalaking minahal niya sa loob ng 3 taon? Oo, nilinlang ko lang ang sarili ko. Mabait at mahinahon siya dahil sa kung paano siya pinalaki, hindi dahil gusto niya ako. Siyempre, bakit magkakagusto ang isang tulad niya sa isang simpleng tulad ko? Anong inaantay mo? Nakita ko ito habang kinukuha ang mga damit. Mahalaga siguro ito sa'yo. Wala yan. Maaaring nadala ko lang ito nang hindi sinasadya habang nag-iimpake. So, kayong dalawa. Wala akong kinalaman sa kanya. Pero, narinig kong mahal mo siya ng 3 taon. Ano? Nagsiselos ka? Hindi naman. Sigurado ka dyan? Aaminin ko, gusto kita ng sobra, pero iginagalang ko ang desisyon mo. Ayokong pilitin ang anuman sa atin. Kung gusto mong bumalik sa kanya, malaya kang gawin iyon. Pero, wag mo lang akong lokohin. Si. Sinisumpa ko sa harap ng nanay ko na hindi kita lolokohin. Ito ba? Ang abo ng nanay mo? Oh. Bakit mo? Noon, nang babae ang tatay ko. At dinala pa sa bahay ang kabit niya. Hindi kinaya ng nanay ko ang kahihiyan. At nagpakamatay siya. Isinumpa niyang hindi siya ililibing kasama ng mga sage. Kaya, nasa maliit na kahon na ito siya mula noon. Mukhang matatag din ang loob ng nanay mo. Hindi naniniwala sa pag-ibig ang nanay ko, pero lagi siyang umaasa. Napakakasalan ko ang isang mabuting lalaki.
Hinawakan niya ang kamay ko. Ma'am, magpahinga po kayo ng maayos. Aalagaan ko ng mabuti ang inyong anak na babae at ibibigay sa kanya ang buhay na nararapat sa kanya. Hindi ko na siya pahihirapan muli. Jace, bakit ka nagmamadali? Pahiramin mo ako ng motor mo. Pupunta ako sa lungsod. Medyo gabi na. Bakit ka pupunta sa lungsod? Kukuha ako ng ilang gintong pulseras para sa asawa ko. Gintong pulseras? Tingnan mo siya, sobrang spoil sa asawa. Kailan ka rin kukuha ng gintong pulseras para sa akin? Mahal yon. Bibilhan kita kapag kaya ko na. Honey, tingnan mo ito. Sedan ito. Ang mahal siguro niyan. Ang mga mayayaman lang ang kayang bumili. Karaniwan sa lungsod lang, nakakakita ng mga sedan. Hindi ko inakalang makakakita ako ng ganyan dito sa baryo. Kung may kotse ako na ganyan, ang galing-galing ko tignan. Kumusta? Kilala mo ba si Keira Sage? Si Keira Sage? Yun ba ang asawa ni Jace? Anong kailangan mo? Sino nagsabing asawa niya yon? Ako ang boss niya. Alam mo ba kung saan siya nakatira? Dire-diretso ka lang sa daang ito. Yung magandang bahay. Sa kanan. Sige, salamat. Hinahanap niya si Keira. Donut. Ang mura ng mga gulay dito sa probinsya. Ang sipag na sipag ni Jace nitong mga nakaraan. Lutuan ko siya ng ravioli at ng ilan sa mga paborito niyang ulam. Magugustuhan niya. To. Keira, sa wakas nakita rin kita. Liam? Pasensya na kung napahirapan ka, Keira. Napahirapan? Hindi na ako kailangang mag-jogging na may dalang mga bato sa likod o tumayo sa ulan dito. Mabuti na ang lagay ko. Keira, nagkamali ako tungkol sa'yo. Inimbestigahan ko na. Kasalanan lahat iyon ni Nancy. Ipinagkabit niya sa'yo. At ako naman, ay naging napakasama sa'yo. So, kasalanan lahat ni Nancy? Wala kang ginawang mali? Keira, alam kong galit ka pa rin. Bumalik ka na lang sa akin. Bibigyan kita ng pinakamadaling trabaho at ng pinakamagandang pribadong kwarto. Huli na, Liam. Hindi pa huli, Keira. Nakausap ko na si Nancy. Wala na akong utang na loob sa kanya ngayon. Hindi na ako muling makikisalamuha sa kanya. Hindi na kita muling sasaktan. Duse, pakiusap, bumalik ka sa akin. Hindi. Masaya ako dito. Kasama niya ako. Umuwi ka na. Huwag kang makialam sa aming buhay. Hindi pa naman kayo opisyal na kasal. Kung gusto mong umalis, ako na ang bahala sa lahat, Keira. Kung mananatili ka sa kanya, makukulong ka dito, magpakailanman. Sumama ka sa akin. Pakiusap. Kung gagawin mo, pakakasalan pa kita. Huwag mo akong iwan. Okay? Siya nga, ang lalaking minahal ni Keira sa loob ng 3 taon. Akala ko na, ang babaeng mayaman tulad niya ay para sa isang taga-syudad, hindi sa isang probinsyanong tulad ko. Malamang ay sasama siya sa kanya pagkatapos ng gabi. Hindi. Asawa ko na siya ngayon at mabuti siyang trato sa akin. Umalis ka na at iwanan mo kaming dalawa. Wala ka namang makukuha rito. Paano ka mabubuhay sa ganitong paraan? Pangako, hindi na ako muling makikipagkita kay Nancy. Hindi na kita sasaktan pa. Sumama ka na sa akin, pakiusap. Alam kong mahal mo ako. Bakit mo pipiliin ang isang maruming hampas lupa kaysa sa akin? Pag-isipan mong mabuti. Habang buhay kang mapapako rito kung mananatili ka sa kanya. Nagsasama na sa kama si Jace at ako. Sigurado ako na magkakaanak kami ng malusog at malakas na bata. Imposible! Napakadalisay mo. Hindi ka makikipagtalik sa isang hampas lupa. Sinasabi mo lang yan para galitin ako. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mong tingnan ng sarili mo. Kami. Magkasundo. Keira, huwag kang umalis. Bumalik ka. Hindi totoo yan. Wala sa mga yan ang totoo. Hindi ko hahayaang mahawakan ka niya. Liam,
Ngayon alam mo na ang pakiramdam ng masaktan ang puso. Kaya kong magmahal ng sinuman ng buong puso, kahit sino, maliban sa iyo. Jace, bumili ako ng groceries para magluto ng mga paborito mong pagkain. Gagawa na ako ngayon. Kalimutan mo na. Anong problema? Dumating siya para sa'yo. Nakita ko ang lahat. Tulad ng sinabi ko, pwede kang sumama sa kanya. Kung gusto mo, hindi kita pipigilan. Para sa'yo ito, talagang na-enjoy ko ang panahon nating magkasama. Malamang malaking halaga ang ginastos mo sa mga pulseras na ito. Hindi mahalaga. Isipin mo na lang ito bilang paraan ko para makabawi sa'yo. Paalam na ba ang yakap na ito? Jace, nangako ako na hindi maglalaro sa nararamdaman mo. Hindi ko na siya mahal. Tinanggihan ko na siya. Asawa mo na ako ngayon at hindi na ako magkakagusto kanino man. Totoo ba talaga yan? Ang bait-bait mo sa akin. Paano kita iiwan? Ihahanda ko na ang tubig mo sa paliguan. Painitin mo ng sapat para sa dalawa. Dapat ka ring maligo. Mamayang gabi, tayo ay... Si. Sigurado ka ba dito? Anong problema? Pinag-aalinlanganan mo ba? Kung gusto kita talaga? O ikaw mismo ang pinag-aalinlanganan mo? O kinakabahan ka lang na magkakamali ka? Dahil wala kang karanasan? Ipapakita ko sa iyo kung gaano ka mali. Dahan-dahan? Si Keira ba talaga ang natutulog nitong brutong ito? Paano niya nagawa? Hindi. Mahal niya ako sa loob ng 3 taon. Hindi siya basta titigil ng ganoon lang. Sinasadya niya ito. Hindi ako matatalo ng isang probinsyano. Ibabalik ko siya. Gising ka na. Kain na. Nagpuya tayo kagabi? Tinulungan mo pa akong maligo. Paano hindi ka pagod? Kung hindi ka pa nasisiyahan, pwede naman tayong magtuloy pagkatapos ng almusal. Kahit gaano pa tayo kasaya, dapat matuto kang magdahan-dahan. Sa totoo lang, hindi naman tayo sumosobra. Huwag kang magsalita habang may laman ang bibig. Para sa iyo ito. Ano ito? Pera mula sa bukid. Ikaw na ang bahala sa pera natin. Ang dami naman. Ibigay mo lahat sa akin? Keira, kailangang manatili ang bukid dito sa baryo. Kailangan mong tiisin ito. Tiisin ang ano? Ang bait-bait mo sa akin. Swerte ko at naging asawa kita. Huwag kang mag-alala. Itatago ko ng maayos ang perang ito para sa atin. Sige, kung ano ang sabihin mo. Sabi nila ang mga lalaking nagmamahal sa kanilang asawa ay giginhawa, kaya ibibigay ko sa iyo ang lahat ng pera natin. Keira! Liam? Anong ginagawa mo dito? Sinabi ko nang lumayo ka sa akin. Keira, hindi kita kayang mawala. Alam ko na nakipagdali ka sa kanya. Para lang maghiganti sa akin, pero wala akong pakialam. Sumama ka na lang sa akin. Gagawin ko ang lahat. Asawa ko si Jace. Wala kang pakialam sa ginagawa namin. Umalis ka na at iwanan mo kaming mag-asawa. Narinig mo siya. Sinabi ng asawa ko na umalis ka. Huwag mo nang guluhin siya. Umalis ka na bago kita pilitin. Asawa? Keira, sinasabi mo lang yan para saktan ako. Huwag kang magalit, okay? Sumama ka sa akin. Pakakasalan kita.
ibibigay ko sa iyo ang lahat. Kaya, Anong gusto mo? Bitawan mo ako. Huwag mo akong hawakan. kung ganun ka desperadong makipagtalik, pwede rin akong makipagtalik sa iyo. Yan naman ang gusto mo palagi, di ba? Lumayo ka sa asawa ko. Umalis ka. Asawa mo? Ginagamit ka lang niya. Para maghiganti sa akin. Taga-bukid ka. Sino ka ba? Akala mo mahuhulog siya sa'yo? Sa paningin ko, mas mabuti siya kaysa sa iyo sa lahat ng bagay. Hindi ka welcome dito, kaya umalis ka na. Nakalimutan mo na ba? Kung paano mo ako dati nililigawan? Minahal kita noon, Liam. Pero tapos na yon. Ngayon, ang lalaking minamahal ko lang ay ang asawa ko. Hindi. Hindi ito pwedeng mangyari. Minahal mo ako ng 3 taon. Ganon kabilis kang naka-move on? Oo, minahal kita ng 3 taon. Pero ganoon din katagal mo akong sinaktan, hindi ba? Tapos na ako sa'yo. Akala ko, malinaw na ang sinabi ko. Ang lalaking minamahal ko lang ay ang asawa ko. Ako ang hepe ng geology team. Paano? Paano ako naging mas mababa sa kanya? Si Jace lang ang nakikita ko. Para sa akin, wala kang laban sa kanya. Kung babalik ka pa, idadalhin ko to sa trabaho mo. Narinig mo siya. Umalis ka na ngayon din. Hindi. Hindi kita iiwan. Kira, hindi ako. Umalis ka na. Binabalaan kita. Mangharas ka pa sa asawa ko at babaliin ko ang mga binti mo. Lumabas ka. See? Mas gugustuhin mo pang manatili sa mahirap na magsasakang to? Kaysa sumama sa akin? Pagsisisihan mo to? Ayos ka lang ba, mahal? Okay lang ako. Mahalaga kay Liam? Ang kanyang reputasyon higit sa lahat. Pagkatapos ng mga sinabi ko, malamang hindi na siya muling magpapakita. Huwag kang mag-alala, Keira. Magsisikap ako mula ngayon. Kung may mangmaliit sa'yo, ako ang sasalo para sa iyo. Jace? Wala akong pakialam kung mayaman ka o hindi. Alam ko, gusto ko lang ang pinakamabuti para sa iyo. Siguro natatakot ka. Uwi na tayo. Halika. Ito pala ang pakiramdam ng pagmamahal. Sa tingin ko, tama si Liam. Sanay ka na sa buhay sa lungsod, nakatira sa magagandang bahay, at kumakain ng masasarap na pagkain. Keira, hindi kita maaaring pahirapan kasama ko. Ano? Sinusubukan mo na namang itaboy ako? Ano ang iniisip mo? Matagal na akong nagpapatakbo ng aking bukid. Marami akong kliyente na may mga pabrika ng pagkain. Matagal ko na itong gustong subukan. Hindi lang ako nabigyan ng pagkakataon. Masakit pa rin? Hindi na. Oh, may naisip nga pala ako tungkol sa pabrika ng pagkain. Pero, hindi ako sigurado kung gagana. Pag-usapan natin mamaya. Bakit? Hindi na ako makapaghintay pa. Bakit nangyari ito? Bakit umabot sa ganito? Bakit hindi ko mas maaga nalaman? Kira, nagkamali ako sa'yo. Liam, lasing na lasing ka na. Siya ba ang dahilan ng lahat ng ito? Tingnan mo ang sarili mo ngayon. Liam? Liam, Kira, ikaw ba yan? Nandito ka na sa wakas. Huwag mo na akong iwan ulit. Sige, hindi na kita iiwan ulit. Tulungan kitang humiga. Huwag mo akong iwan, ha?
Nancy, ikaw? Sino pa ba? Sobrang lasing ka kagabi. Kaya tinulungan kitang humiga. Tapos ikaw, Hindi ito totoo. Si Keira, ang kasama ko kagabi. Paano naging ikaw? Keira, palagi na lang siyang nasa isip mo. Nakatira na siya sa baryo. Wala na siyang balak na bumalik. Nagkamali ba talaga ako? At hindi ka na nga niya gusto. Bakit ikaw pa rin ang iniisip mo? Dahil siya lang ang gusto ko. Pero hinalikan mo ako ng napaka-passionate kagabi. May utang ka sa aking paliwanag. Nagkatulugan tayo kagabi. Di pwedeng basta-basta kang tumayo't umalis. Lasing ako. Aksidente lang yon. Ibinigay ko ang sarili ko sa'yo, pero ngayon, basta-basta mo na lang. Yun itatapon? Ano pa bang gusto mo? Huwag mo akong sisihin, ikaw naman. Ang nagsamantala sa akin. Nandito pa ang mga marka mo sa akin. Kung di mo aaminin, tatalon ako sa bintana ngayon din at sasabihin ko sa lahat ang ginawa mo sa akin kagabi. Wala nang saysay na palalain pa to. Kailangan ko siyang patahanin. Aaminin ko, pero kailangan mong sundin ang sasabihin ko. Huwag ka nang gumawa ng ganyan ulit at huwag mong sasabihin kanino man tungkol sa atin. Oo, gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Ngayong nasakin ka na? Ang puso mo naman ang susunod. Yehey, ang galing! Ang astig! Ayos. Di ako makapaniwalang nagtayo sila ng ganito kalaking pabrika ng pagkain dito. Talagang magaling sina Jace at ang asawa niya. Ang laki ng lugar na to. Malamang, malaki ang ginastos. Kapag bumagsak ang negosyo, mawawalan sila ng lahat. Tama, dapat nagpakatino na lang sila sa pagsasaka. Masasayang lang ng babaeng taga-syudad na yon. Ang lahat ng ipon nila. Mga kasama, ang bagong pabrika natin ng pagkain ay medyo kakaiba sa iba. Gagawa tayo ng mga produktong karneng nasa lata. Karneng delata? Di ko pa yan narinig. Oo, magtatagumpay kaya yan? Sikat na ang karneng delata sa ibang bansa at sa mga baybaying lugar. Dadagdagan natin ng mga lokal na lasa, tulad ng black beans, sili, at iba pa. Ito ang ilang halimbawa na ginawa namin ni Jace. Tikman nyo! Di pa ako nakakarinig ng karneng delata. Pass muna ako. Oo, paano kung magkasakit tayo? Tiwala ko kay Jace. Susubukan ko. 2. Di pa ako nakakatikim ng ganito kasarap. Tikman mo. Di ka naman pinagbabayad. Ano pang hinihintay mo? Tikman mo na. Paano mo to ginawa? Ang sarap talaga. Kung ibebenta mo to, magkakagulo ang mga tao. Nais naming imbitahan kayong lahat na sumali sa aming food factory. Kung may libreng oras ka man sa bahay o gusto lang kumita ng extra, lahat ay welcome. Pagkatikim ko nito, sasali ako. Ako rin. Kasama ako. Mr. Flynn, hinahanap niyo po ako. May nakuha ka bang leads kay Keira? Kanina ko pa sana. Sasabihin sa inyo na ginamit niya ang halos lahat ng ipon niya para magtayo ng canned food factory, pero sa tingin ng mga tao, di ito magtatagumpay. Sige, nakuha ko na. Pwede ka na umalis. Sa ganitong bilis, hindi magtatagal bago maubos ang ipon niya. At magmamakaawa para bumalik. Kumusta? Kumusta, Keira? Ako si Liam. Paano mo nakuha ang numero ng pabrika ko? Babay na ako. Teka, siguro naubos na ang regalo sa kasal ng tatay mo sa'yo. Bakit ka magpapakahirap? Bumalik ka sa akin at magiging mas madali ang buhay mo. Wala kang pakialam? At huwag mo na akong tatawagan.
Mas spoiled ka pa para magpatakbo ng negosyo. Sumuko ka na lang at bumalik ka sa akin. Miss na talaga kita. Miss mo rin bang masaktan? Oh, miss mo ba? May malaking aksidente sa mina. Bakit hindi mo na lang asikasuhin yon kesa mang istorbo sa asawa ko? Hindi ko naman siya sineseryoso. Tingnan mo, galit na galit ka. Hello? Uminom ka ng tubig. Karaniwang hamak lang. Puro salita, walang gawa. Kapag nabigo ang pabrika mo, mawawala ang lahat sa'yo. Keira, magiging pagsisisi mo ang hindi pagpili sa akin. Mr. Flynn, hinahanap ka ni Mr. Allen. Sumama ka sa amin. Si, Tapos na ang investigasyon. Ang pagmamadali mo sa pag-unlad, ang dahilan ng palpak na plano, at paulit-ulit na pagguho. Buti na lang walang nasaktan ng malubha. Liam, tanggal ka na. ano? Mr. Allen, malamang may hindi pagkakaunawaan. Hayaan mong magpaliwanag ako. Hindi na kailangan. Malinaw ang ebidensya at kumpleto na ang mga katotohanan. Tapos na. Tapos na ang lahat. Nawala na ang lahat sa akin. Liam, ayos ka lang ba? Narinig ko ang nangyari sa'yo. Kung ganon, tumigil ka sa pagdikit sa akin. Nawala na ang lahat sa akin. Huwag mong sabihin yan. Madumi at nakakapagod ang mina. Hindi mo yan kailangan. May paraan diyan. O magtayo tayo ng sarili nating negosyo. Madaling sabihin sa'yo. Hindi ganon kasimple ang negosyo. Wala akong background sa negosyo tulad mo. Mahihirapan ako, maliban na lang kung may mag-abot ng tulong sa akin. Dadalhin kita sa tatay ko. Ituturo niya sa'yo ang trabaho at bubuksan ang mga pinto para sa'yo. Seryoso ka? May talino ka. Magtatagumpay ka sa kahit ano. Idol ako ng tatay ko. Tiyak na papayag siya. Salamat, Nancy. Bakit ka nagpapasalamat? Tama lang natulungan kita. Sa galing ko, tiyak na makakabangon ako agad. Narinig ko na ang sitwasyon mo. Maari kitang turuan ng negosyo, pero may isa akong kondisyon. Ano kondisyon? Makipag-engage ka kay Nancy. Ano? Anong problema? Ayaw mo? Hindi ganoon. Biglaan lang kasi. Hindi naman biglaan yan, Liam. Matagal na tayong magkakilala eh. Kasal na ngayon si Keira, kaya si Nancy na lang ang natitira at lagi ko siyang minamahal. Kung pakakasalan mo siya, mapupunta sa iyo ang lahat ng yaman ng pamilya namin. Makakatanggap ka ng regalong 200,000, 5 tindahan at isang kumpanya ng pamamahagi ng pagkain. Sapat na ito para sa inyong dalawa para mamuhay ng komportable habang buhay. Dad, ikaw ang pinakamagaling? Liam, nakita mo naman kung gaano kabait ang tatay ko. Wala ka bang sasabihin? Si, payag ako? Kapag nasa kontrol ko na ang kumpanya ng pagkain at ang pamilyang Sage, ako ang magdedesisyon kung sino ang gusto kong makasama. Keira, malapit ka nang malaman kung sino ang dapat mong pinili. Pinagbuti ko ang sistema at pamamahala ng pabrika. Doble na ang produktibidad. Ang susunod na batch ay isi-ship sa loob ng 3 araw. Mahal? Ang galing-galing mo. Ikaw ang magaling. Ang pag-export at pakikipagtrabaho sa mga dayuhang negosyante ay mabilis na nagpataas ng ating benta. Lahat ito ay salamat sa iyong suporta, kaya nakapag-focus ako ng lubusan.
Ang ating mga export ngayon ay lampas na sa mga Sage. Nasa tuktok na tayo ngayon at maraming kumpanya ang gustong makipagtulungan sa atin. Sigurado akong si Weston ay hindi inaasahang ako ang magtatapos sa kanya. Pinabayaan niya ang aking ina at ngayon nakuha ko na ang kanyang negosyo. Ang paghihiganti ay matamis. Oo nga pala, kumuha ako ng mga top chef para pagandahin ang ating mga recipe. Magbubukas ako ng ilang tindahan sa lungsod. Tanghali na, bakit isinara ang mga kurtina? Magkano lang ang kikitain ng isang tindahan? Mali ang pagkaunawa mo. May tinatawag na franchising. Kung magiging hit ang aking mga tindahan, magbabayad ang iba para matutunan ang ating business model at mga recipe. Giliw, ang talino mo. Nasa trabaho tayo. Giliw, laging abala ka. Wala pa tayong kasal. Namimiss kita. Pwede namang antayin ang kasal. Nasa trabaho tayo. Okay lang, isinara ko na ang mga kurtina. Ano sa tingin mo sa lugar na ito? Maganda ang lokasyon. Malawak ang espasyo. Pwede bang magbigay kayo ng diskwento sa amin? Ito na ang pinakamababang presyong maibibigay ko. Pero, Sure. Hindi ba't ito ang aking probinsya ng kapatid na babae? Dapat ba'y abala ka sa pagsasaka kasama ang asawa mong magsasaka? Bakit ka nandito? Naghahanap ka rin ba ng tindahan? sir, yung presyong binanggit nyo kanina, Keira, ang tagal mo nang wala sa lungsod, kaya nakalimutan mo na kung gaano kamahal ang mga property. Ang tindahang ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 7,000. Hindi mo ito kayang bilhin. Ikaw ang kapatid na babae ni Keira sa ama, ina? Tama. Kami ang bibili ng tindahang ito. Dapat mong ibalik siya sa bukid. Sir, nauna kami dito. Kukunin namin ito. Isa ka lang namang magsasaka. Paano mo ito mababayaran? Gamit ang regalong pangkasal ni Keira? Wala ka talagang hiya. Mukhang hindi ka pa natuto. Pakiusap, kumalma kayo. Ibabenta namin kung kayo ang magbabayad ng deposito. sige, bigyan mo ako ng 5 tindahan na ganito kalaki. Pirmahan na natin ang kontrata. Ano? 5? Oh, sigurado. Anong kalokohan yan? May pangbabayad ka ba talaga pagkatapos magpirma? Keira, alam kong mayabang ka, pero di mo kailangang magyabang para lang magpasikat. Kung babalik ka sa akin, sisiguraduhin kong makakakuha ka ng magandang trabaho. Paano siya makakauwi kung gusto lang niya? Kung gusto niya ng aking pagpayag, kailangan niyang lumuhod at magmakaawa sa akin. Sinong nangangailangan ng pagpayag mo? Mahal, hintayin mo ako. Kukunin ko ang pera. Sir, seryoso ako. Bibilhin kong cash ang 5 tindahan. Pwede na tayong magpirma ngayon. Naniniwala ako sa'yo. Pero kung cash ito, bakit di natin hintayin na kunin muna ito ng asawa mo bago tayo magpirma? Eksakto. Tingnan natin kung talagang ganoon karami ang pera mo. Ho, narito na ang pera. Tigilan mo ang pagyayabang. Sir, buksan mo at tingnan. Nag-aalinlangan ako kung talagang meron siya. Wow, ang daming pera. Ha? Paano nangyari yon? Sir, tignan mong mabuti. Baka sabihin nilang peke ang pera. Totoo ito. Pakisign na lang po ang kontrata. Di ba't nalulugi ang negosyo niya? Paano siya naging napakayaman? Sa tingin ko, umutang siguro siya. Tingnan natin kung paano niya babayaran. Bakit nandito ka pa? Sa amin na ang tindahang ito at hindi ka welcome. Umalis ka na. Ikaw, Alis na kami. Huwag ka lang masyadong mayabang.
Ilang tindahan lang naman ang meron ka at hindi naman palaging maayos ang negosyo. Madali mong mawawala lahat yan. Eksakto. Nagsisimula na kaming mag-export ngayon. Pero ang meron lang kayo ay maliliit na tindahan. Next week ay ang Business Expo. Sa aming resources at koneksyon, tiyak na makaka-partner kami sa top exporter, ang Ferris Group. Ferris Group? Mahal, hindi ba yan ang kumpanya natin? Naimbita ba tayo sa Business Expo? Malamang. Pero ang mga ganoong detalye ay iniwan ko kay Steve. Tatanungin ko siya mamaya. Keira, walang limitasyon ang potensyal ng kumpanya namin. Para sa dating pagkakaibigan, bibigyan kita ng pagkakataon. Kapag hindi mo na kaya, pumunta ka sa amin. Salamat sa alok. Pero, hinding-hindi ako pupunta sa inyo. Nakita mo? Napakawalang utang na loob at napakapalagay niya. Bakit pa mag-aaksaya ng oras? Hayaan mo siyang magtanggol sa sarili niya. Tara na. Malas na nakasalubong natin ang dalawang yon. Mahal, kumain tayo ng masarap para gumaan ang pakiramdam. Si, Tara na. ire-renovate na ang mga tindahan. Tingnan mo ang mga opsyon na ito. Ano sa tingin mo? Gusto ko ito. Maganda ang pagkakaayos ng mga counter para sa mga produkto, para madali ang pagbili. Ito na nga ang pipiliin natin. Jace, Keira, nahanap ko na ang mga imbitasyon para sa expo. Ilang beses pa nga tumawag ang mga organizer para siguraduhing pupunta kayo. Hindi ba't ako lang at si Jace ang inimbita nila? Bakit ang dami? Isang Mr. Flynn ang nagpadala ng 2 pa. Sige, nakuha ko na. Pwede ka nang umalis. Si Liam ito. May binabalak na naman siguro siya. Ano man ang motibo niya, inimbita tayo ng mga organizer, kaya pupunta tayo. Bukod pa riyan, gusto kong malaman kung ano ang gagawin ni Nancy para makipag-partner sa atin. Hindi ko alam na ganun ka pala katuso. Kung hindi ako tuso, paano ko mapapasa iyo ang puso mo? Sana ay maaasahan namin ang suporta mo sa negosyo sa hinaharap. Siyempre naman. Ito ay isang business expo, hindi palengke. Mali ang napuntahan ninyo para maghanap ng paninda. Oo, imbitado kami rito. Imbitado? Mga maliit lang kayong vendor na umutang para makabili ng tindahan. Anong karapatan ninyong narito? Mga guard, palabasin niyo sila. Ako ang nagbigay sa kanila ng imbitasyon. Dumating nga siya. Mukhang naabot din ang mga sinabi ko sa kanya. Nagsisisi siyang iniwan niya ako. Liam, alam kong mabait ka. Pero wag kang masyadong mabait sa isang walang utang na loob. Noon sa minahan, inalagaan mo siya ng 3 taon, pero umalis siya na parang walang nangyari. Kalimutan na natin ang nakaraan. Keira, dinala kita rito. Para makita mo ang katotohanan. Tingnan natin kung ano ang masasabi mo. Karamihan ng mga negosyante rito ay mga kasosyo ko sa negosyo. Kung iiwan mo ang probinsyanong ito, mag-aalok ako sa iyo ng trabaho sa kumpanya ko, pero kung mananatili ka sa kanya, lalo ka lang maghihirap. Bakit mo ipinapalagay na maghihirap ako sa kanya? Katawa-tawa ka. Ikaw ang katawa-tawa. Kung tama ang alala ko, ikaw ay dapat nang nakatakda sa isang to. Kaya, bakit ka pa tumitingin sa ibang babae? Wala ba talagang hiya ang mga taga-syudad? Nancy, wag mo siyang pakinggan. Sinisiraan niya lang tayo. Magkakamag-anak kayo ni Keira. Hindi na kailangang magkagulo. Magkakamag-anak? Hindi naman talaga kami magkadugo ni Nancy. Anak lang siya sa labas ng tatay ko. Pagkatapos, na lumipat ako sa probinsya, tinapos ko na ang ugnayan ko sa mga sage. Narito lang ako para tingnan kung may angkop na kasosyo sa negosyo. Bakit kailangan ng kasosyo ang isang maliit na karinderya? Naiiba ang paborito mong adobo. Sa masamang paraan, nagpapabaho ito sa lahat. Bakit may gugustuhin kumain yan? Tigil! Ba't ako titigil? Sinusubukan ko lang linisin ang kalat na dinala mo rito.
Ikaw, Sinuntok ba niya yon? Si Keira Sage yan. Balita ko lumipat siya sa probinsya. Hindi ko alam kung bakit siya bumalik. Narinig ko may gusto si Kira sa nobyo ni Nancy. Sinusubukan ba niyang agawin ulit yon? Ang kapal ng mukha mong suntukin ako sa harap ng publiko? nararapat lang yan sa'yo. Makinig ka. Wala naman akong ibang magagawa, pero malakas ako. Gusto mong saktan ng asawa ko? Sa patay na katawan ko na lang. Ang kakapal ninyong mag-asawa. Mga guwardiya, palabasin ninyo sila. Mga guwardiya, Anong nangyari? Nancy, tatay, sinuntok niya ako. hindi ba't ikinasal ka sa taong yon? Ba't ka bumalik? Malamang ayaw niya sa buhay sa bukid at nagsisisi sa pag-aasawa. Kaya gusto niyang makipagkumpetensya kay Nancy ngayon. Wala kayong pakialam. Ang tapang mong sumagot? Papag-aralin kita. Sino ka? Nakakatawa, hindi makilala ng biyenan ang sarili niyang manugang. Siguro yan ang nangyayari kapag nilaktawan mo ang kasal ng tunay mong anak na babae para alagaan ng isang stepdaughter. May problema ka ba dito sa taas? Narinig mo na ba ang tungkol sa priorities? Anong lakas ng loob mo? Pulubi ka lang, pero ang lakas mong makipag-usap sa akin na para bang mas mabuti ka. Ako ang nagpalaki. Kay Nancy. Anak ko siya ng buong buo. Pareho silang anak mo, pero ipinagtatanggol mo si Nancy. Nang walang pag-aalinlangan, kaya gagawin ko rin ang pareho para sa asawa ko. Ang tapang niya. Sana, ganyan din katapang ang magiging asawa ko. Wala lang siya. Hindi naman siya sineseryoso ng mga sage. Ipinagtatanggol mo siya, ha? Sige, palalampasin ko ito ngayon. Pero hindi para sa mga tulad mo ang lugar na ito. Lumabas ka. Dad, hindi mo pwedeng hayaan lang ito. Kailangan mong ipagtanggol ako. Siya, may darating na mga VIP. Huwag mong hayaang masira ng kalokohang ito ang deal natin sa Ferris Group. Hindi na kailangang maghintay. Ako ang VIP na hinihintay ninyo. Nababaliw ka ba, Keira? Umutang ka para lang makabili ng ilang sira-sirang tindahan? Akala mo'y nagtagumpay ka na? Eksakto, nagdaramdam lang siya dahil nakapangasawa siya ng mas mababa sa kanya at ngayon, sira na. Ang pag-iisip niya, 3 taon siyang nagtrabaho sa minahan. Ako ang pinakakilala sa kanya. Wala siyang kwenta. Keira, anak kita. Alam na alam ko kung anong klaseng tao ang anak ko. Hindi ito ang lugar para sa kalokohan mo. Umalis ka. Alis ako. Pero wag kang magsisi sa huli. Ginoong Garcia, Binibining Sage, naghihintay ako sa labas. Bakit kayo na mismo ang pumasok? No. Ano ang tawag mo sa kanila, Ginoong Lead? Ginoong Garcia at Binibining Sage. Sila ba talaga ang mga VIP? Huwag mo nang intindihin, Ginoong Lead. Mukhang hindi kami welcome dito. May mga taong gustong paalisin pa kami. Sa susunod na lang nating pag-usapan ng partnership. Pakiusap, Ginoong Garcia. Malamang, nagkakamali lang kayo. Sino? Sa inyo, ang naglakas loob mang insulto sa mga panauhin ko? Ginoong Lead, naloko ka. Siya lang ang itinakwil na anak ng pamilyang Sage, na nagkukunwaring importante at naniniwala ka? Anong lakas ng loob mo, Weston Sage? Tingnan mo ang anak na pinalaki mo. Nancy, magpakabait ka. Si Keira at ang asawa niyang hamak na iyon ay hindi maaaring maging panauhin mo. Mali ka siguro. Daan-daan beses ko silang tinawagan para personal na imbitahan. Ako mismo ang naghatid ng kanilang mga imbitasyon. Wala kayong alam kung sino sila. Ikaw mismo ang naghatid ng mga imbitasyon? Imposible. Ginamit nila ang mga imbitasyon ko para makapasok. Akala mo ba talaga importante ka? Matagal ko nang itinapon ang mga imbitasyon mo. Ano? Ikaw ba talaga ang... Hayaan niyong magpakilala muli ako. Ako si Keira Sage. Isang itinakwil na anak na babae, isang probinsyana, at siya rin ang VIP na pinag-uusapan ninyong lahat. Ito, ang aking card. Siya pala talaga ang VIP. Nagkamali ng pinagtripan ang mga Sage.
Paano ito nangyari? Kakakilala mo lang sa probinsya. Paano ka nakapagpatakbo ng isang imperyo ng export? Imposible yan. Kung gayon, hayaan mong ulitin ko ang mga sinabi mo. Narito ako upang ipakita sa iyo ang katotohanan kung ano talaga ito. Liam, sa iyo, ako ay isang hindi kanais-nais na anak na babae. At isang hamak na geologist, ngunit huwag mong kalimutan, 10 taon akong nasa ibang bansa. Siyempre. Kaya, yun na yun. Naplano mo na palang yung pag-alis. Kung hindi mo ako sinira, hindi ako aabot sa ganito kalayo. Kaya nga, dapat kitang pasalamatan. Keira, nagkamali ako. Hindi ko sana dapat pinakinggan si Nancy. At naging laban sa'yo. Pasensya na. Sa pagkasakit sa'yo. Ano ang silbi ng pagsasabi nito ngayon? Hindi pa ito tapos. Pakiusap, patawarin mo ako at bumalik ka sa akin. Mula ngayon, susundin ko ang lahat ng sasabihin mo. Liam, ako ang iyong nobya. Wala akong naramdamang pagmamahal para sa iyo. Nakipagkasundo ako sa iyo para lang makuha ang mana. Lahat yun para lang bumalik si Kira sa akin. Keira, lahat ng ginawa ko ay para sa iyo. Walang puso kang hayop. Mali talaga ang paghuhusga ko sa iyo. Kira, mahal pa rin kita. Huwag mo akong iwan. May asawa na ako. Keira, alam kong may asawa ka na. Di ba pwedeng makipaghiwalay ka? Mas matagumpay ako kaysa sa kanya. Hindi ka karapat-dapat sa kanya. Paano naging ganoon kalakas ang mukha ng isang tao? Napakagago. Kung noon pa lang ay tinanggap mo ang pag-ibig ko, hindi sana ganyan ang sitwasyon ngayon. Pero tingnan mo ang mga ginawa mo sa buong panahong yon. Liam, ikaw ang may gawa nito sa sarili mo. Mr. Lead, ayokong makita siyang muli. Palayasin mo siya. Mga gwardiya, Bigyan mo ako ng pagkakataon. Gago. Karapat-dapat sa kanya yon. Keira, pakiusap. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Keira, pasensya na. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Miss Sage, wala na yung nanggugulo. Ang ating partnership, Sigurado ka bang wala ng mga nanggugulo? May ilan pa ring naiwan dito. Ano ba ang ginawa naming mali? Keira, huwag kang magmalabis. Ano, plano mo rin kaming palayasin? Kahit na ikaw ang VIP, wala kang karapatang gawin yon. Hindi ko naman sinabing palalayasin ko kayo. Pero, mayroon akong ebidensya ng mga taon ng ilegal na operasyon ng pamilya ninyo. At hindi patas na kompetisyon. Mga kasama, kung ayaw ninyong magkaroon ng problema, kanselahin ninyo ang lahat ng kontrata ninyo sa kanila. Ako ang sasagot sa inyong mga pagkawala. Sa sarili kong bulsa. Kinukansela ko ang kontrata ko sa kanila. Ako rin. Huwag kang makinig sa kanya. Lagi naman kaming sumusunod sa batas. Lahat ng ginagawa namin ay legal. Keira, kumakalat ka ng kasinungalingan tungkol sa amin. Parang hindi patas na kompetisyon yan. Naipasa ko na. Ang ebidensya sa Ministry of Trade. Ang katotohanan ay malalaman na rin. Keira, ama mo ako. Huwag kang lalampas. Binigyan pa kita ng 5 milyong piso bilang regalo sa kasal mo. 5 milyong piso yon. Keira, pamilya tayo. Hindi mo kailangang gawing malaking eksena sa harap ng lahat. Sino ang tinatawag mong pamilya? Ako ang pamilya ni Kira, hindi kayo. Nancy, humingi ka ng tawad kay Keira. Keira, pasensya na. Kasalanan ko. Patawarin mo ako. Di ba ang tapang-tapang mo nung binasag mo yung plato? Kung kukunin mo yung nilagang karne at uubusin, baka patawarin kita. Sobra ka na. Nancy, gawin mo na para sa kumpanya. Please. Tatay, ako. Ikaw ang nagsimula nito. Kainin mo. Naubos ko na. Masaya ka na? Medyo. Sige, patawarin na kita. Nasaan na ang ebidensya? Ay, nakalimutan kong sabihin. Ang asawa ko ang may hawak ng desisyon sa bahay namin. Wala namang saysay ang pagpapatawad ko. Sa kanya ka dapat humingi. Niloko mo ako. Eh ano naman, asawa ko ang nagluto ng nilagang karne.
Hindi ko man lang naubos. Ituring mo na lang na karangalan. Sige, Jace. Tama na yan. Nilabag ng mga sage ang batas. At mga alituntunin, hindi namin palalampasin yan. Kung kanselahin ninyo ang kontrata ninyo sa kanila, pumila kayo at pumirma sa akin. Mr. Lead, pakisamahan mo sila palabas. Umalis na kayo. Keira, maghintay ka lang. Mahal, matamis ba ang paghihiganti? Sa mga kontratang ito, ang mga sage ay hindi na makakagulo pa. Keira, kinuha mo ang lahat sa akin. Kung hindi kita makakamtan, magsasama tayong masunog. Tumalon ka. Ang pasyente ay nasangkot sa isang malubhang aksidente sa kotse. Mataas ang posibilidad na maparalyze siya. Kailangan niya ng emergency surgery. Pero, napakalaki ng bill. Alam mo, Nancy, hindi mo hahayaang maparalyze ako, di ba? Sagot mo ang surgery ko, di ba? Liam, iniisip mo bang tanga ako? Ibinigay ko sa iyo ang puso ko, pero ginamit mo lang pala ako. Sana mabulok ka sa wheelchair. Nancy, huwag kang umalis. Huwag mo akong iwan, Nancy. Salamat sa Diyos, okay ka lang. Kung nasaktan ka, pinagbayaran ko sana siya. Keira, okay ka lang ba? Hindi ako makapaniwala sa go na si Liam ay gagawa ng ganito. Magsisisi siya. Eksakto. Nag-alala talaga kami sa'yo. Keira, nag-alala rin ako sa'yo. Tapos na ako sa go na yon. Hindi na kita kakalabanin. Kunin mo ang gusto mo. Tigilan mo na ang pagpapanggap. Kumikilos ka. Na nagmamalasakit, pero matutuwa ka siguro kung namatay ako sa aksidente. Bakit naman? Keira, nagmamalasakit talaga kami sa'yo. Tigilan mo ang pag-aaway sa sarili mong pamilya. Kanselahin mo ang mga report na isinumite mo sa Ministry of Trade. Itinayo ko ang negosyo ng pamilya natin kasama ang nanay mo. Hindi mo pwedeng sirain yan. Pasensya na, nakaka-disappoint. Nanaginip ako sa nanay ko. Sabi niya, hindi kanya kailanman patatawarin. Kung masisira, hayaan mo na. Keira, ako ang tatay mo. Huwag kang maging ganito ka-crucial sa akin. Pinaghihinalaan kang sangkot sa ilegal na negosyo. Sumama ka sa amin. Officer, mali yan. Matibay ang ebidensya. Arestuhin sila. Keira? Keira? Dad, Keira? Mahal, salamat sa palaging pagsuporta sa akin. Halika, Keira. Punta tayo sa burol. Bakit? Malalaman mo rin. Magandang lugar. Ano to? Payapang lugar ito. Perpekto para sa abo ng iyong ina. Mula rito, makikita niya ang ating tahanan at aalagaan ka araw-araw. Chase, salamat. Asawa kita. Gusto ko lang na maging masaya ka. Ina, tulad ng gusto mo, nakita ko na. Ang taong nagmamahal sa akin. At nakapagtayo ng tahanan kasama niya. Naway magpahinga ka. Nang payapa, Ina. Hindi tayo nagkaroon ng wastong kasal noon. Ngayong kaya na, magdaraos ako ng isang maringal na 10 araw na handaan. Ganon karaming araw? Masyadong maluho yan. Hindi naman. Gusto ko lang makita ng lahat kung gaano kaganda ang asawa ko. Sina nga,